But every time we hear the word vocation, we tend to associate it with the call of priests, sisters, seminarians. Parang sila lang ang tinawag. Hindi po totoo yan. Lahat tayo'y tinatawag. Tinatawag sa ano? Ang unang tawag natin, kaya nga sa ating vision sa Archdiocese of Manila, a people called by God, bayang tinawag ng Diyos. Tinawag tayo sa ating bigyan. Yan ay pagtawag sa ating lahat. Pagtawag na ano? Na makiisa sa buhay ng Diyos at makiisa sa misyon ni Jesus. Yan po yung tawag sa atin sapagkat tayo'y binigyan. Sa loob ng tawag na yan, may iba't iba tayong gawain. Ang iba, tinawag para maging pare. Ang iba ay tinawag para maging consecrated people. Ang iba ay tinawag sa pag-aasawa. Iba't ibang klaseng pagtawag upang makiisa tayo sa buhay ng Diyos at upang tularan natin si Jesus. Kaya, unang pagkakamali, we tend to associate vocation only to a particular group, mga pare, mga madre. Pangalawang pagkakamali, akala natin ang tawag ay minsanan lang. Tinawag siya maging pare, pare na siya. Tinawag siya para sa kasal, nagpakasal na siya, tapos na ang tawag. No! God continues to call us. In fact, He calls us every day. In fact, He calls us every moment to be faithful to Him. Kaya patuloy ang tawag ng Diyos sa atin. Kahit na ako bilang papi, bilang obispo, patuloy ang tawag niya. Paano ko isasabuhay ang pagiging obispo ko? Kaya kayo'y tinawag na magtrabaho sa NGO, paano kayo tutugon sa tawag na yun? Everyday yun. Na magpapamilya, paano yung isasabuhay ang pagpapamilya? Everyday yun. Kaya that means, if God calls us many times, we should always be listening and responding. So we are always a people that is set on edge, nakikinig sa tawag ng Diyos, no? At tumutugon sa Kanya. Paano tayo tutugon sa Kanya? At yan po ang mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tawag kay Propeta Isaías. At ang pagtawag sa kanya ay isang pangitain. A vision, he had a vision of the glory of God. God sitting on a throne with the angels flying around, with smoke, with glory. Nakita niya ang kadakilaan ng Diyos. Kaya sabi niya, woe to me, mamamatay na ako. Nakita ko ang Diyos. I am a man of unclean lips. Madumi ang labi ko. Ibig sabihin, ako'y makasalanan. Nakita ko ang Diyos. One principle that we have to follow is this. God does not necessarily call the qualified people, but He qualifies those whom He calls. Kaya nga, sinabi niya, I am a man of unclean lips. May isang anghel pumunta doon sa altar, kumuha ng baga sa altar at ilagay sa kanyang labi, now you are cleansed. Malinis ka na. He was qualified by God. At dahil sa qualify na siya, nung narinig niya ang tawag, whom shall I send? Whom shall we send? Sabi niya, here am I, Lord. Send me. Readiness. Tayo ba ay ganun din kahanda? Nasasabi ba natin sa Panginoon, here am I, Lord, send me. Ipadala mo ako. Sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin ang tawag kay San Pablo. Sabi ni San Pablo na I have a message that I also received. And this message will save us. The gospel will save us. And what is this gospel? That Jesus died according to Scriptures. That Jesus rose again according to Scriptures. Yan yung pinaka-mensahe natin. At totoo yung mensahe niyan. Sapagkat nagpakita siya nung siya'y muling nabuhay. Nagpakita siya kay Pedro,
Nagpakita siya kay Santiago sa 12. Nagpakita siya sa 500. At buhay pa ang iba sa 500 yon. At sa huli-kahuli-hulihan, nagpakita din siya sa akin. Though I am not worthy, I am the least of all the apostles. Kasi kinontra ko siya. Ngunit, tinawag din ako. And because of that, ay nagsipag ako. I did more than my share. Kailangan kong bawiin. Huli na akong tinawag, kinontra ko pa siya, kaya he exerted extra effort for the grace of God, exerted extra effort in him upang sumagot siya sa tawag niya. Mga kapatid, kuminsan din, parang sabi natin, hindi ako karapat-dapat na tawagin. Marami na akong nagawang kasalanan. Matanda na ako. Wala akong alam. But again, because God qualifies us, when we are now on the field, let us make extra effort. Kung talagang nakita natin unworthy tayo. No? Kasi tinawag, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Dito naman sa ating Ebanghelyo, pagtawag naman kay San Pedro, at tinawag siya sa kanyang trabaho habang siya'y nag-aayos ng kanyang nets. Siguro habang nag-aayos siya at si Jesus nagsasalita sa mga tao at iniram ang kanyang bangka habang nagtuturo sa mga tao, nakikinig din siya. At siguro, dahil sa kanyang pakikinig, humanga siya kay Jesus. Ang galing ng kanyang salita. Kaya nang hiningi ni Jesus, pumalaot ka ng konti, go to the deep. And put down the nets. Siya ay mangingisda. Alam niya, wala kang mahuling isda sa araw. Kaya gabi sila nangingisda. At alam niya, yung nets ay walang nahuhuli sa deep. No, sa malalim. Kasi hindi naman aabot din ng net yung ilalim. Ngunit, sabi niya, because you say so, I will do it. Sumunod siya dahil sa salita ni Jesus. At ang hindi inaasahan nangyari, halos lumubog ang 2 bangka sa puno ng isda. And here, Peter realized there is someone here that he is not worthy at all. There is someone here who is holy. That's why he said, lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Ako isang makasalanan. Ngunit kahit na gano'n ang tingin niya sa kanyang sarili, hinanyayahan si Jesus. Ngayon, mangingisda tayo, hindi ng isda, kundi ng tao. And the result, immediately, when they came to the shore, iniwan nila ang maraming huli at sumunod kay Jesus. They were prompt, they were generous in following the call. So here we see in these 3 readings how we are supposed to respond to God who continuously calls us. We respond with readiness. Here am I, Lord, send me. We respond with energy. I do more than my share because I am called. We respond promptly and completely. Iniwan ang lahat upang sumunod kay Jesus. May ganun din ba tayo kahandaan sa pagtugon sa tawag ng Diyos? At ang Diyos ay palaging tumatawag. Tumatawag siya sa kalagayan natin ngayon. Sinabi natin ngayon ay Pro-Life Sunday. Every first Sunday of February is Pro-Life Sunday. The whole of February is Pro-Life Month. At ngayon, ang daming tawag ng Diyos about our pro-life activities. Because as St. John Paul II said, we have to plant the culture of life in a culture that promotes the culture of death. Sana kasama tayo doon. Sa culture of life. Culture of life, panindigan natin ang buhay. Lalong-lalo na, sinabi ni Pope Francis, ang mga buhay na hindi pinapansin. Buhay ng mga bata sa tiyan ng mga magulang. Buhay ng mga may sakit.
buhay ng mga yukha, mga street people, buhay ng mga pagtubo, buhay ng mga bilanggo, buhay ng mga matatanda, buhay ng mga may sakit. Hindi ba kung minsan tinatawag din tayo? Alagaan mo naman si Lolo. Bantayan mo naman si nanay. No? Makatawag ng Diyos yan sa atin. Ngayon, sabi natin, pinagdiriwang natin ang 48th anniversary na San Egidio. Nagsimula yan noong 1968 sa Italy. Ang isang profesor, no, si Andrea Riccardi, nakita niya ang kahirapan ng maraming mga tao sa periphery at inorganize siya ang kanyang mga high school students na ilagay natin ang ating sarili upang alagaan ang mga mahihirap. Pero upang sila'y makapaglingkod sa mahihirap, kailangan natin gabayan tayo ng salita ng Diyos. Upang gabayan tayo ng salita ng Diyos, kailangan tayo palaging nasa diwa ng panalangin. Kaya itong tatlong ito'y pinagsama-sama. Panalangin, salita ng Diyos, mga mahihirap. At hanggang ngayon, they're present in 70 countries. Dito sa atin, nandun sila sa Antipolo, nandiyan sila sa Mindanao, nandito rin sila sa atin sa may EDSA, tumutulong sa mga matatanda, sa mga street children, nakikiusap sa kapayapaan sa mga Muslim. So yan po, gawain simula sa pagtugon sa tawag. Baka naman tayo tinatawag na makikisa din sa itong gawain. In our own way. Ngayon, Year of Mercy, sinasabi sa atin ni Pope Francis, as we recognize that God is merciful to us, let us also be merciful to the others. Let us extend the mercy of God to those who are in need of this recognition that God loves them. Lalong-lalo na yung mga walang nakikialam sa kanila. Magsisimula na tayo ng Kwaresma. Ngayong Miyerkules, Ash Wednesday. Yan, Kwaresma is a strong moment of alay kapwa. Strong moment of hapag-asa, pagpapakain sa mga bata. It's a strong moment of charity. Ano bang tawag ng Diyos sa akin sa charity ngayon? Kwaresma is a strong moment of prayer, of the Word of God. Anong gagawin ko ngayong 40 days of Lent to strengthen my prayer life, to strengthen my engagement with the Word of God? Kwaresma ay strong moment of penance. Bakit tinatawag ako mumukisan? Magsisi sa kasalanan. Handa ba tayong tumugon at tumugon agad sa mga tawag na ito? God loves us. God cares for us. That's why God always calls us to respond. So bahagi ito ng mga tawag ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi natin sa ating Panginoon that we may have those characteristics of Isaiah, of St. Paul, of St. Peter in answering the God who continuously calls us because He continuously loves us.